me now. Then the Lord heard my voice, and He answered me. He rescued me from danger. I know that I can trust in Him. I love you, Lord, my strength and my rock, my fortress and my God, my deliverer. You are the one in whom I can hide, my shield and my salvation. I praise you now, my Lord and my King. I love you, Lord, my strength and my rock, my fortress and my God, my deliverer. You are the one in whom I can hide, my shield and my salvation. I love you now. I trust you now. I praise you now, my Lord and my King. Amen! Praise the Lord! Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Amen? We love Him because He first loved us. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At salamat sa Panginoon. Ngayong umagang ito, let us open our Bibles to the book of John. John chapter 14. Verse number 6. Very familiar verse. Pero lagi yung pumasok sa isip ko, bakit kaya inuna ng Panginoon na sinabi niya na He is the way? No? Alam niyo na ang aking tinutukoy na talata. Amen? John chapter 14 verse number 6. But I will read verse 1 hanggang verse number 6. Pagdating sa verse 6, sabayan niyo ako. No? 1 to 5, ako lang. Pagdating sa verse 6, read with me. Verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse 6, read with me, go. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Jesus said unto him, I am the way. So I was contemplating, wondering, bakit kaya inuna yung salitang the way? Pwede naman niyang sabihin, I am the life, I am the truth. Pero inuna talaga niya, I am the way. Amen? Ulitin natin pagbasa, verse number 6, read. Jesus said unto him, I am the way,
the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Let us pray. Our loving Heavenly Father, Lord, once again, thank you for this morning. Thank you, Lord, na nabasa namin ang inyong banal at makapangyarihang salita. Lord, pagpalain niyo po ang umaga na ito. I-bless niyo po ang aming pagsamba sa inyo. Sa pangangaral, Panginoon, nawa maunawaan ng bawat isa. Banal na Espiritu, kayo po manguna sa bawat isa na maunawaan po ang mensahe. Ganun din ang mga makakapanood po ng preaching na ito. Saan mang dako sila ng bansa, ng buong mundo, Lord, i-bless niyo po ang makakapanood ng preaching na ito. Salamat ng marami. Purihin po kayo. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, naming Panginoon Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, makaupo ng bawat isa. Ang pamagat ay simple lang. I am the way. Amen? Jesus said, He is the way. He is not a way. He is not a way, but He is the way. Siya lang ang tanging daan. Kaya ang kausap niya dito ay ang isa sa mga disipulo niya na si Tomas, no? At nandito nga siya ngayon. Si Thomas ito, no? Na Thomas Didymos, na isa sa tinawag ng Biblia na Thomas the Doubter. Mahilig itong magduda, no? Kaya nga kausap niya, sabi ni Tomas sa kanya, Lord, we know not whither thou goest. Hindi namin alam kung saan ka patutungo. And how can we know the way? Kaya dito natin nabasa yung kasagutan. Kaya inunan niya yung salitang the way kasi yun ang tanong sa kanya. Amen? Yun ang tanong sa kanya. Kaya natural lamang na yun din ang unang sinagot niya. Sabi ni Thomas sa kanya, how can we know the way? Jesus answered, or said unto him, I am the way. Amen? I am the way. There's no other way to heaven but the Lord Jesus Christ. Sabi niya, no man cometh unto the Father but by me. Ngayon, sa umagang ito, gusto kong i-share sa inyo about the Lord Jesus Christ, who is the way. Siya yung daan. Alam nyo, pinag-aralan ko yung mga patungkol sa daan. Alam niyo ba na ang the longest highway ay matatagpuan sa Amerika. Ito ay may habang 35,000 kilometers plus, yung tinatawag na Pan-American Highway. No? Pangalawa ay sa Australia, sa Canada, pero wag na tayo doon. Dito na lang tayo sa Pilipinas. Do you know the longest highway in the Philippines? Yung tinatawag na Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway, yan ay matatagpuan yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang tawag dyan ay Asian Highway. Ang Maharlika Highway ay meron siyang habang, kalimutan ko yung exact figure, pero 3,000 plus kilometers. No? Kaya nung kami ay nagbiyahe papunta sa Mindanao, mula dito, 1,000 plus yun. Kaya balikan, 3,000. Ganun kahaba. No? So, pero pag sinabi mong highway, di ba, pupunta ka ng Mindanao. Maraming daan para ikaw ay makapunta ng Mindanao. Halimbawa, kung pupunta ka ng Cagayan de Oro, maraming daan eh. Pwede kang mula dito, tapos sumakay ka ng barko hanggang Goldie, sinabi ko, di ba? Ang Cagayan de Oro. Pwedeng diretso na sa Cagayan. No? So, pinasakay mo lang yung barko mo, ay yung sasakyan mo sa barko. Pero kung gusto mo naman mag-land trip, marami rin paraan. No? Pwede kang mula dito, magbiyahe ka hanggang Sorsogon. Matlong Sorsogon. Tapos pagdating sa Sorsogon, sasakay ka papuntang Samar, sa Northern Samar, sa Allen, Port of Allen. From Port of Allen, pwede kang magbiyahe ka hanggang Southern Leyte sa Liloan. Then from Liloan, papunta naman ngayon sa Lipata, Surigao. So pwede ka na magbiyahe. Pwede ka rin hanggang Calbayog. Tapos from Calbayog, sasakay ka ng bangka, papuntang Ormoc.
O, di ba? Tapos from Ormoc, pwede kang pumuntang Bohol, pwede kang pumuntang Cebu, from Cebu, puntang Mindanao. So, medyo maano yun, mahaba-haba. Pero, makakarating ka rin sa Cagayan de Oro. Pero alam niyo ba, pagdating sa langit, hindi pwede na maraming daan. Kaya yung daan na tinutukoy natin dito, number 1. No? Maraming highway dito. Ulit dito, bago ko mag number 1. Oh, yung Maharlika Highway, which is Asian Highway, yan yung pinakamahaba. Ngayon dito, marami ding mga highway. Meron din tinatawag dito sa Luzon na Killer Highway. Alam niyo ba yun? Commonwealth. Killer Highway. Kaya ang daming namamatay dyan. Ang dami nang namatay dyan. Kaya nilagyan nila ng mga babala. Alam niyo dati dyan sa UP, di ba bago dating ng kuwa, meron dyan sasakyan na parang Isuzu ba yun na nilagay nila sa gitna? Yung na-disgrasyang kotse. Oh, noong una buo pa eh. Ngayon wala na yata. Kasi katagalan na wala na yung gulong. No? Isipin mo, nilagay na yung doon para reminder sa lahat ng mga nagmamaniho na, oy, mag-ingat ka kasi baka pwedeng ikaw ang magiging ganyan. Katagalan na wala eh. Ang tindi ng Pinoy, no? Na-scrap. Lagi ko nakikita yun na, alam niyo ba yung sinasabi ko? Sa may UP, sa Pilcoa, di ba meron dyan? Ngayon wala na. Magulit ka. Pero nung nakaraan, buo pa ito ah. Ngayon wala nang gulong. Uy, wala na. Ganun katindi. Tapos ang dami lang nilalagay. Naglagay na sila ng mga ang dami na disgrasya dyan. Dami. Kaya ang tawag dyan ay Killer Highway. No? Halimbawa naman, kahit saan namang highway, meron talagang nadidisgrasya dyan. Meron talaga. T-Flex. Bago pumasok sa T-Flex, sa EasyTex tapos T-Flex, di ba yung isang van nasakay ng mga bata? Bangga ng bus, diba? North Luzon bus. No? Kahit saan dito. NLEX. Ano ibig sabihin ng NLEX? North Luzon Expressway. Highway yan. Pero kapag umulan ng malakas, swimming pool yan. Diyan sa may Valenzuela, banda. Nagiging swimming pool yung highway. No? So, pagdating naman dito sa EDSA. By the way, ano ibig sabihin ng EDSA? Buti alam nyo, yung iba kasi hindi nila alam yan. Mga kabataan, hindi nila alam kung ibig sabihin ng EDSA. No? Epifanio de los Santos Avenue. Ano ang dating pangalan ng EDSA? Yun. Highway 54. Bago ng Highway 54, ano pangalan niya? Galing, Highway 53. Highway 53. Ha? Grabe ang talino yun. Siyempre, pag sinabi ng highway, ano sunod sa Highway 54? Hindi, EDSA na. Halo, ha? Okay? Tapos, meron din tinatawag na mga avenue. Quezon Avenue. Di ba? Ano ba? Circle ba? Commonwealth. Yung pinakadulo ng Commonwealth, ano? Circle. Ano yan? Tapos doon sa circle, marami din mga exit. Yung una, pag galing ng Commonwealth, ano? Ano yung una? Visayas Avenue. O, di ba? Tapos yung dulo ng Visayas Avenue, ano? Tandang Sora. Pero bago bumabot ang Tandang Sora, merong pakaliwa. Saan yun? Ito yung papuntang Mindanao Avenue. O, di ba? Congressional, Mindanao Avenue. Yung pinakadulo nun, EDSA naman, EDSA Muñoz. Pag tinawid mo, Roosevelt. Pag dire-diretso mo, papuntang Frisco. Papuntang Quezon Avenue pa rin. Kita nyo? Visayas Avenue. Sunod sa Visayas Avenue, North Avenue. Kapag diretso mo, SM North. Akala nyo mga highway ang tinutukoy ko, pero ang laki ng pakinabang nito mamaya. North Avenue, nandun yung EDSA, tapos meron ding
West Avenue. Ano sunod nun? East Avenue. Ngayon, sa kahabaan ng East Avenue, ano makikita nyo? Nandyan yung kidney center, lung center, okay? Heart center, East Avenue Medical Center, SSS, LTO. Dapat malaman ito. Ha? Tapos pag diniretso mo, ano naman? Yan. EDSA uli. Pag kumanan EDSA. Pag dito, anong meron? GMA. Yan, di ba? Serbisyong totoo. Oh, walang kinikilingan. May pinoproteksyonan lang. Ay, ano ba? EDSA yun. Tapos sunod, halimbawa, sunod sa East Avenue, ano sunod? Hindi dito muna, sa circle. Kalayaan, di ba? Kaya, alam nyo, ang daming daan dito, kung saan ka pupunta. Ang daming option kung saan ka dadaan. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayon, no? When Jesus said that He is the way, it means to say that, He is an exclusive way. Ibig sabihin, wala na talagang ibang daan patungo sa langit. Kaya nga, ang tawag sa Kanya, exclusive way. Pag sinabi exclusive, wala na iba. Tama. Amen? Yes. Kaya ang maraming tao kawawa, gusto nila pumuntang langit, pero ang nangyari, gumagawa ng mabuti, nagpapamiyembro sa isang simbahan. Ako, hindi po daan yan patungong langit. Sinabi na mismo ng Panginoon. Anong sabi niya? I am the way. No man cometh unto the Father but by me. So He is the exclusive way. Anong sabi sa Acts chapter 4 verse number 12? Wala talagang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang sino mang tao ay maligtas, kundi ang pangalan Jesucristo. Amen? Sabi sa verse 10 muna, verse number 10, no? Jesus Christ, when He said that He is the way, it means to say that He is the exclusive way. Wala nang ibang daan. Verse number 10, be it known unto you all. Ito yung pangangaral ni Pedro. And to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him that this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Okay, pagdating sa verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para ang sino man ay maligtas. Anong pangalan? Jesucristo. Jesus Christ. So He is the exclusive way. Wala na talaga ibang daan. Akala natin noon, di ba? Ay, lahat naman ng tao ay pupuntang langit kasi mahal naman tayo ng Diyos. At saka, naman may namatay, pupuntang langit to kasi mabait to Napakabait nito, ang dami nito nakuhaan na kira. No? Bawa lang ba, no? Mabait ito kasi masunurin. Pag inutusan ng magulang, ninabalik yung sukli. Yan. Pero ang sabi ng Bible, walang ibang ibinigay sa silong ng langit upang ang sino man ay maligtas, kundi ang pangalan Jesucristo. Amen. Kaya sabi ng kanta ng mga bata na tinuturo, di ba? One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. Sunod! No other way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. Yes, amen. Salamat sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo, ang pira. Sabi ng Bible,
Sa verse 1, 2, 3, we have mansion in heaven. Amen. Ay, doon nasabi niya sa verse number, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen. Di bali na kung dito sa mundo, wala tayong magandang tahanan, tirahan. Nangungupahan lang tayo. Kung meron ng sarili, butas-butas pa, pag umulan, tumutulo. Bakit tumutulo? Umulan eh. Natural. Pagkagabi, kahit brown out, maliwanag. Bakit? Yung agos ng butas ng ng buwan ay pumapasok, di ba? Hindi porkit wala tayong mansyon dito sa mundo ay kawawa na tayo. Ang pinakakawawang tao yung walang katiyakan ng kaligtasan. Yun ang pinakakawawa. Yun ang pinakapubring tao. Yung wala kang katiyakan ng kaligtasan, wala kang kasiyahan, ang pihira. Ano ba? Ano ba ang magpapasaya sa iyo? Kung ang magpapasaya sa iyo ay pera lang, kawawa ka. That's right. Tama. Correct. Kung pera lang, ang tanong, gaano karaming pera? Pag meron lang akong 1 billion, talaga masaya ng buhay ko. Tanongin mo yung mga milyonaryo kung masaya sila. Hindi pang may billion pala. Tanongin mo yung mga bilyonaryo kung masaya sila. Malita. Hindi yan sila masaya. Ang totoong kasiyahan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ha? Kaya sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Tapos sabi niya, if it were not so, I would have told you. Ito'y sinasabihan ko kayo. No? Sabi niya, I go to prepare a place for you. Di ba ang ganda pakinggan na merong naghahanda para sa'yo? Bukas, pupunta kami ng Kalinga. Bago kami pumunta doon, meron ng mga taong naghanda doon. Tama. May unggoy naman. May unggoy, may sawa. May ibang mga handa doon. Mga unggoy, may sawa. Pag unggoy, pag binuksan mo, nakaganon pa yung unggoy. Yung sawa, may kulay pa. Kulay dilaw. Di ba? Nakahanda na doon yung lugar na pupuntahan namin. Pinakamataas na lugar doon. Yung tinatawag din nila mansion. Meron doon tinatawag na white mansion. Pero lagom na, lagom. Kasi medyo marumi na eh. Doon kami pupunta. Di ba ang sarap pakinggan na merong taong naghanda sa'yo? Dito ang naghanda pa ang Panginoon mismo. Kaya hindi ka mabalaka, hindi ka mabahala ba? Na ano, pag namatay ka, huwag kang matakot, huwag kang magugulumihanan. Bakit? Merong inihanda ang Diyos para sa atin. Kung ang ating lupang katawan nga nilalagay sa simenteryo Wala naman yatang mamatay dito. Kapag namatay, ibalot na, tapon dyan sa ilog dyan. Wala Nakahanda kayong, di ba, yung mga namamatayan? How much more sabi ng Panginoon, naghahanda ko ng mansion para sa iyo. Isipin mo yan. Isipin mo kung gaano tayo kayaman. Kaya, wag na wag tayo magkaroon ng inggit doon sa mga tao na merong magagandang bahay. Maganda lang yung building niyan, pero ang loob hindi maganda. What makes a house or a home beautiful? Diba, ang ganda niya kasi tingnan mo, ganda ng grabe yun. Milyon yan. Milyon nga ang bahay, pero wala namang kasiyahan sa loob. Mas maganda na yung bahay mo. Nandyan na lahat paglabas mo, CR. Diba? Merong pagkakaisa. Pero kapag ang bahay sobrang laki na, minsan hindi na makikita. Tama. Ako, nasubukan na namin na tumira sa ganito lang kalaki. Nandyan na yung tulugan. Ako, kami ni Arnel, Rosana, Junyo. Tapos dyan yung lutuan. Pump house yun, na doon nagpapump yung tubig. Yun yung na tinulugan ko na nasunog, na nagtaka ako bakit hindi nasunog ng buo.
Yung pinento ko na sa inyo, di ba? Nilagay ko doon VHS. VHS, din nyo alam, CD na kasi alam niyo. VHS, di ba? Ay. Betamax, VHS, doon ko nilagay. Alam niyo kung ano yun? Ang putol kong hudlum. Si Robin Padilla, saka si Dina Morales. Hindi yung maging sino ka man. Si Robin saka si Sharon. Nag-away sila. Tapos nung ako yung deliver pa, Diyos nun. Kasi ako lamang isa dun sa tulugan ko, tapos sa gitna ng kakawan. Ang daming mga wakwak, mga balbal. No? Kaya pagbabaw matulog, bagay naman yung panalitli, tapos yung mga katalagman niya. Tapos kakanta ko na, O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalitli kami sa mga katalagman. Aga kakalingan to sa mangluluwas, si Kristo nga anak mo. Kinakanta ko yun. Pagkagising ko ng umaga, ginising ako ni Rosana, Noy, sunog ko. Pagtingin ko, pambira, sunog talaga. Nandoon yung Betamax na ang utol-tuhod doon, pati yung mga papel-papel. Pero ang sunog, ganyan lang. Hindi na sunog lahat. Ang dami ko ng mga near-death experience. At doon ko nakita na, kaya pala ako nag-reserve ng Diyos kasi tatawagin pala niya ako sa ministry. Kaya so, hindi na ito takot mamatay. Ang dami ko ng mga experiences na munti ka nang mamatay. Di ba? Sabi nga nila, may anting-anting ako. Kaya? Hindi anting-anting. Ay. Ang bihira. Kaya salamat, no? Jesus Christ is the exclusive way. Wala na talagang ibang daan patungo sa langit kundi si Kristo lang. Lahat ba tayo dito ligtas na? As when Jesus said, I am the way. Kung tinanggap natin ang totoo si Kristo, sabi ng Biblia, one day, we will go to heaven. Ipin mo, siya ay Diyos na katawang tao para maging daan. Ha? He is the exclusive way. Pangalawa, medyo malayo-layo to, mahirap-hirap na salita, pero maunawaan nyo. Emancipating way. Alam niyo ibig sabihin ng emancipating? Nagpapalaya. Amen. Ito yung daan. Tingnan nyo sa emancipated, dito sabihin, papalaya o pinalaya. Sinabing emancipated, pinalaya. Kaya sinabi ng Panginoon, I am the way. Anong sunod? The truth. Di ba ang nagpapalaya sa atin yung katotohanan? Isipin mo, while we are, we have our own journey. Habang tayo naglalakbay, tayo ay pinapalaya ng Diyos. Una, pinapalaya tayo sa kamangmangan. Kaya sabi sa John 8:32, anong sabi ng Panginoon? And He shall know the truth, and the truth shall set you free. Ilagay nyo dyan yung exclusive way tsaka emancipating way. Para makita nila ang spelling. Iman. E-M-A-N-C-I-P-A. Tapos ting. T-I-N-G. No? Ito yung daan na palalayain kay. We are free from what? From foolishness. Napalaya tayo sa kamangmangan, sa kahangalan. Dati wala tayong alam sa salita ng Diyos, pero ngayon sa biyaya ng Diyos, dahil tayo ay tumatahak na sa tamang daan, natuturuan tayo sa tama. Amen. Yan ang ating Panginoon. He is the exclusive way. He is the emancipating way. Habang tayo sumusunod sa Kanyang salita, napapalaya ka. He shall know the truth, and the truth shall what? Set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Dati, akala natin, ng mga ginagawa natin tama, pero nung nalaman natin ang katotohanan, hindi pala ito tama. Ang dami nating mga sinusunod na mga superstitious belief. Pag may namatay, bawal maligo. No? Bawal magsugal.
Di ba ganyan? Sino nakaranas ng ganun? Pag may namatay, bawal maligo, bawal magwalis. Ay. Hindi masugal. Oh, bawal pero pag sugat, pwede. Ano bang bawal? Ha? Bawal maligo, kaya nagtatampo, walang dumadalaw. Paano ka dadalawin? Baho ko, mas mabaho ka pa sa patay. Bawal sumalubog. Bawal, meron bang ganun tayo? Bawal sumalubog. Oo, magtatampo. Pero hindi bawal sumama sa patay. Malibig. Open. Open, no? Daming bawal. Tapos sa pagkaasawa din, meron din, alam mo, magkapatid, 5. Nakasawa si ganito. Hindi pwedeng, Hindi pwede mo may bata. ano ba? Hindi pwede mo may bata. Hindi ba pwedeng maunahan? Hindi nakakabata. Mapira, ang dami pa yung violation nito mga Sintino. Pinunahan nila yung ating kung totoo, pero buti na lang ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa akin. Ang alam kong bawal magsuklay kung wala kang buhok, bawal talaga. Sa Bible, pag hindi yan kontra sa salita ng Diyos, hindi yan bawal. No, kaya nga, napapalaya tayo sa, sa mga paniniwala na hindi naman totoo. Salamat sa Panginoon. He is the emancipating way. Nagaisundan ba? Emancipating way. Ito yung daan na palalayain ka. Yung takot mo. Alam niyo ba sa isang kalsada, ito literal na kalsada. Literal na kalsada. Sabi nga ba, no man will ever get lost in a straight way. Walang tao maliligaw sa tuwid na daan. Tuwid na kalsada, wala. Pero alam nyo, kahit na yan ay tuwid na kalsada, kung hindi ka marunong magbasa at hindi ka mag-observe, pwede kang maligaw. Ay. Tama ba? Galing na, yung mga pastor na galing Kalinga. Punta sila, in-invite natin noong 2016. Punta dito. Galing Kalinga, nasa ano na sila, EasyTex. EasyTex, Subic, Clark, Tarlac Expressway. Wala, hindi maliligaw. Pero nung nakalagay na 2 kilometers away in Lex, kwentuhan lang sila. Naku, hindi nila napansin. Tuwid yung kalsada. Pag dinidire-diretso mo yun, hanggang Subic yun. Hanggang sa loob ng Subic, Olonga po. Pagkatingin ng ganun, saan pala tayo mag-exit? Nakita nila, Pampanga na, Florida Blanca. Ano? Saan ba kami? Sa NLEX kayo mag-exit. Yung nakalagay pa Manila. Hala! Sa ano na? Ikot sila, layo. Kaya kahit na ano, kaya nga sa daan na ating tinatahak, kailangan observant ka. Marunong kang makinig. Diba? Imbis na mapalapit, napalayo. Nangyari din sa akin yan. Nangyari. Imbis na pa-exit na ako, papuntang Tarlac, ako na. Inunahan ko kasi yung ano eh. Pagdating ko na alanganin na, imbis na kakanan. Hindi makakanan kasi diretso ako. Pagka diretso naghanap ng unang ma-exitan mo kasi ikot ka, tapos babalik ka na naman papuntang Tarlac. No? Kaya kailangan talaga, habang tayo ay nasa daan, maging observant tayo. Babasa ka. Amen? Kaya ganun din sa buhay natin na ito, habang tayo ay nagkaroon ng paglalakbay sa mundong ito, ito yung katotohanan, no? Salita ng Diyos. Dito kanya palalayain. Halimbawa, meron kang takot sa kinabukasan, palalayain ka ng salita ng Diyos. Di ba? Fear not tomorrow. God is already there. Huwag ka matakot. Yan, emancipating way. Siya ang magpapalaya sa iyo. Ano bang kinakatakutan mo? Diba? Yung bukas.
Ano kayo mangyari bukas? Pag lagi mo iniisip ang bukas, magkakaroon ka ng anxiety. Worry about what tomorrow may bring. Right. Ano yung mangyayari, di ba? Paano itong anak ko paaralin? Paano ka magka-college to? Ang bihira, hindi pa nga nag-kinder eh. Iniisip mo na kagad college. Right. Anuin mo muna kung ano yung ngayon, pero hindi ibig sabihin na huwag ka mag-plano para bukas. Right. You make a plan. At dapat yung plano mo kasama palagi ang Diyos. Kasi ang plano na hindi kasama ang Diyos ay masamang plano yan. Yeah. A plan without God is a bad plan. Dapat laging kasama ang Diyos sa plano. Amen? Yeah. Pero, emancipating way. Palalayain ka sa daan na yan. Ano saan ka palalayain? Baka yung iba sa inyo ngayon, nakagapos pa rin sa takot. Di ba? Right. Takot na takot sa buhay. Ano kinakatakutan mo? No? Yeah. Sabi nga nila, di ba, I am not afraid of the end of the world. I'm afraid of what? The end of the month. Takot sa katapusan ng buwan kasi nandyan si Judith. Nandyan si Judith. Ako, Judith na ni ganon. Judith na ako. Matakot dyan kung naniniwala ka that the truth will set you free. Ano bang sabi ng Diyos? Sabi ng katotohanan dito, the Lord will provide. Yeah. Huwag Right. matatakot. Amen? Amen. Huwag matakot, ha? Kaya yan ang Panginoon natin. Nasa Kanya na lahat to. He is the exclusive way to heaven. He is the emancipating way. Siya ang magpapalaya sa iyo habang ikaw ay sumusunod, habang tatahakin mo yung landas ng buhay na ito. Palalayain ka niya. Amen. Huwag kayong magkaroon ng pag-alala sa bukas. Amen? Amen. Lagi kong sinasabi to, di ba? You may not know what the future holds, but we know who holds the future. Yes. Right. Lawrence, hindi natin alam kung ano ang nangyari bukas, pero ito maganda, pare. Pare, ito maganda. Alam natin kung sino may hawak ng bukas. Right. Tama po. Sabi ng kanta, di ba? Many things about tomorrow I don't seem to understand. Right. Minsan may mga bagay na hindi mo maintindihan. Bakit ganito, Panginoon? Naglingkod naman ako. Naglingkod ka nga. Gaano katapat? Right. Bakit Lord ganito? Many things about tomorrow I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow. Amen. Sabi, no? Lagi ko rin itong sinasabi, ang Diyos natin, meron siyang inihandang magandang kinabukasan para sa atin. Right. Tama. Pero hindi ipapakita ng Diyos kung ano yung pagdadaanan mo. Correct. Amen. Isa lang ang nakita ko sa Bible na pinakita ng Diyos na bago mo maabot ito yung pagdadaanan mo. Ha? Hindi pinakita sa kanya yung pagdadaanan niya. Pero pinakita sa kanya ng Diyos kung ito ang mangyari sa iyo. Isang araw, yung mga kapatid mo, magre-respeto sa iyo. Sino yon? Si Joseph. Di ba? Right. Isang araw, mga tao, magbabaw sa iyo, lalapitan ka. Pero hindi pinakita ng Diyos kay Joseph na siya ay bubugin ng kanyang mga kapatid, ibenta siya. Hindi pinakita yun. Right. Kasi kung pinaalam sa kanya, baka magsabi sa Lord, di ba rin ng huwag na lang akong ganun. Ang hirap pala ng dadanasin ko. Hindi pinakita sa kanya na makukulong siya, ma-frame up siya. Right. Hindi pinakita. Pero ang pinakita sa kanya ay ano? Isang araw. No, yung 11, trigo ba yun na magbabaw sa kanya. Kaya nung sinabi niya kay tatay niya na si Isaac, si Isaac po, Jacob. Si Jacob. Sabi niya, mambira itong panaginip ko ah. Pero inobserbahan ni Jacob yung panaginip na yun. Yung moon, yung stars, magbabaw sa kanya. Right. Tama. No? Pero laging totoo, hindi nga pinakita. Alam niyo ba kung bakit hindi pinakita? Ha? Para ang tiwala ni Joseph ay hindi mawala sa Diyos. Amen. Kasi tingnan niyo tingnan niyo to. Package deal na yan. Na nung tumanggap ka sa Panginoon, pag sumunod ka, meron ka talagang magandang at tagumpayan, good success.
Amen. Pero yung success na yan, hindi mo mararanasan yan kung wala kang pagdadaanan ng mga malupit na mga pagsubok. Amen. Correct. Kaya kung ipapakita ng Panginoon yung mga pagsubok na yan, baka aayaw ka na. Yes. Kaya nga habang yung goal na yun, nakapokus ka doon, focus ka lang, kasama ang Panginoon. Yung mga mapagdadaanan mo, mapagtatagumpayan mo yan. Amen. Ha? Yan yung emancipating way. Palalayain ka. Amen. Ano bang meron dyan sa'yo na ikaw ay takot na takot maglingkod sa Diyos? Takot mo ibigay buhay mo sa Panginoon. Nung ako'y tinawag ng Diyos, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Mag-aasawa ko, pero paano? Kayo na pong bahala, Lord. Mag-aasawa ka ngayon, ilang daang libo ang gastos mo. Kami, wala kaming pera. Amen. But the Lord set me free from fear. Asawa ka. Wala ka lang. Amen. Paalam kay Pastor. Pastor, bahala ka sa buhay mo. Eh, Pastor, o sige. Sabi niya, mga kapatid, si Ronald at si Darlene, mag-asawa na daw. Mayroong mga nakarinig. Pagkatapos nun sige, akong bahala sa inyo. Ikaw, mayroon ka na bang pantalon? Siyempre, wag mo sabihin meron. Mayroon akong pantalon pero wala pang pangkasal. Ako na magbigay. Barong, wala din po. Ako na rin magbigay. Isa, ikaw, sing-sing. Wala po, wala. Binigyan kami. Nung naglaba ako, nabura. At least meron. No? Pagkatapos ng kasal namin, nagkapera pa kami. 6,000. Nung ginawa ko sa 6,000, ministry pa rin. Binili ko ng sound system. Kaya yung pinakaunang sound system namin, yung bunga ng kasal yun. No? Kaya magpakasal kami ulit sa 25 years anniversary. Kasi pag nagpapakasal, nagkakapera. Ha? Magpakasal kami ulit kasi wala kaming picture sa kasal. Amen. Walang picture. Yung picture namin ay nabasa sa bagyo. Okay, wala kaming kasal. Kaya yung mga kukunin ko mga abay ninong, ha? Alam niyo na, ha? Sana doon na tayo doon sa bagong building, no? Ha? Amen. Bago man may magpakasal doon, kailangan kami muna. Amen. Sunod, si Sister Jaylin. Si Dunya Erlinda, yan, sunod-sunod na yan nila. Lahat ng mga dalaga dito. Sister Agnes, yan. Tapos yung kanilang mga abay, flower girl, mga apo, no? Kaya wala tayong dapat alalahanin. No? Malalayain ka ng Diyos sa takot mo, alisin ng Diyos yan. Basta, siguraduhin mo lang na nasa daan ka ng Panginoon. Nasa kalooban ka ng Panginoon. Ano yung panghuli? No, Jesus Christ is the exclusive way. Huwag hindi the exclusive way, the emancipating way, and then last, He is the eternal way. Alam niyo ba yung mga daan dito? Hindi yan eternal. Pag kayo ay nagbibiyahe, alam niyo ba, hindi ito panaway, ha? Ano bang panaway? Panlalait pero purya dapat. Alam niyo ba kung saan yung pinakapangit na kalsada? Alam mo kung saan, di ba? Sa Samar. Grabe kapangit yung kalsada. Simula dyan sa Alin, hanggang papunta doon sa may pahan ng ng San Juanico Bridge. Grabe. Kaya nga, road under corruption. Lord. Aayusin ngayon, nagdaan ka, inayos. Sunod na daan mo, iba namang porsyon ng inayos. Correct. Grabe. Magugulat ka, ang bilis ng takbo mo doon sa may Leyte Northern, maya-maya. Tapos, bakit ang lubak-lubak? No? Yung mga kalsada na gagawin sana para maging maayos, pero ang naging dahilan, mga kalsada
na nagkukos ng disgrasya. Pero alam niyo, ang Panginoon natin bilang kalsada, bilang daan, walang madidisgrasya. Kasi ang kalsada, itong way na ito ay patungo sa langit eh. He is the eternal way. Alam niyo, binasa ko, pinag-aralan ko, yung cost daw ng Maharlika Highway mula Luzon, from Luzon to Mindanao, it cost approximately 16 billion pesos. 16 billion pesos. Pero makikita mo, sa Mindanao, ang ganda ng mga kalsada doon. Ang ganda ng mga kalsada. Mula sa Surigao, ang ganda. Pero meron din mga portion na hindi maganda. May Agusan banda, meron din portion din na hindi maganda. No? Wala dito, papunta ng Bicol, naku po. Naku po. Marami ding mga daan na hindi maganda. Meron ding eternal way. Anong eternal? Eternal yung walang hanggan yung pagkukumpuni. Yun lang yung eternal. Puro pag-aayos. Puro ayos. Ayos dito. Hindi na lang ayusin ng tama. Ha? Pero Jesus Christ is the eternal way. Ibig sabihin, wala na talaga. Kung siya, kung sa panahon ng mga disipulo, sinabi niya, I am the way, hanggang ngayon, He is still the way. And tomorrow, He is still the way. Mawala man tayo sa mundong ito, hindi pa babalik ang Panginoon, still, He is the eternal way. Amen. No? Hindi magbabago ang daan. So baka magkaroon ng traffic, magkaroon ng bypass. Hindi. Dito may mga bypass, pero papuntang langit walang bypass road. Walang katapos. Siya pa rin. Alam niyo ba, ang bypass, yan lang yung mga kalsada na para makaiwasan yung traffic. Kaya, naglalagay ng bypass. Parang sa puso yan eh. Kung barado na yung ugat mo, anong gagawin? Maglalagay ng ibang ugat. Lalagyan nila ng hose, bibili dyan sa hardware hose. Lalagay. Bypass. Pero kita mo mga bypass road, nako. Bagong gawa lang, pero sira-sira na. Yung ginawang joggingan dyan sa may Star Mall, yung lusutan dyan, meron dyan sumikat na kalsada, sabi ng anak ko, Dad, dyan tayo mag-jogging. Bakit? Sikat yan ako pagpunta namin. Saan pagpunta itong daan na ito? Ganda sa umpisa, pagdating sa dulo, dead end. Sabi ko, saan ito tatapos? Hanggang ngayon, sinarado na. Bakit? Kasi nakita na, kilala na. Siyempre, sino kaya ang proponent noon? Ako po. So, road under corruption na naman. Buti na lang ang ating Panginoon, no? He is the eternal way. Kaya, mga kapatid, no, this generation will end. Mawawala tayo eh. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, merong papalit sa atin. Kaya bago tayo mawala, ituro natin sa mga bagong henerasyon. Anak, Jesus is the only way to heaven. Well, ituro mo yan dyan, ha? Ha? Anak, walang ibang daan patungong langit kundi ang Panginoon. Ha? Yes. Hindi ang relihiyon, hindi ang mabuting gawa. Ang Panginoon lang talaga. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So when you say, He is the life, pambihira. Diba? Yung sinasabi ko, He is the eternal life. Ang taong merong anak ng Diyos ay may buhay. Ang taong walang anak ng Diyos ay walang buhay. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Amen? Amen. So, habang wala pa tayo sa langit, kasi nandun yung eternal life, meron tayong tinatawag dito na exciting life. Very exciting ang buhay dito. No? And, meron din tayong tinatawag na enjoyable life. Are you enjoying? Nag-enjoy ka ba? Alam niyo, kung walang enjoyment, pwede kang umalis dyan eh. Kung hindi ka nag-enjoy sa trabaho mo,
aalis ka. Correct. Saka pag hindi ka nag-i-enjoy, madali kang tumanda. Yes. Bata ka pa, mukha ka ng lolo. Oy, tama. Lo, kumusta? Good morning. Oh, sira ulo itong batang ito. Ay, ulo, ba't ka nagalit? Ano ulo? 27 years old lang ako. Ba't yan ang mukha mo? Kasi nga, punong-puno ako ng problema. Punong-puno ng stress. O, di ba? Pero kapag nag-i-enjoy ka, kahit natiguang na, mukha ka pa rin bata. Oy, amen. Yo, pare? Ha? Bigyan natin ng gamot yan mamaya. Amen. Mamaya, bigyan ng gamot. Anong gamot mo? Jesus is the exclusive way. He is the emancipating way and the eternal way. Amen? Amen. Pasalamatan natin ang Pag Lord, thank you for saving my soul. Everybody, head bows, eyes closed, let's pray. Panginoon namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita. Thank you, Lord, for John chapter 14, verse 6. Many times na namin nabasa ito. Memorize pa. But Lord, thank you. Pinakita niyo sa amin kung anong klaseng daan ang aming Panginoon. He is the exclusive way, the emancipating way, and He is the eternal way. Lord, salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na ang Panginoong Jesucristo ay amin pong maibahagi sa lahat ng mga tao. At nawa, ang mabahagian namin, tatanggapin din ang Panginoong Yesus na kanilang sariling tagapagligtas. Salamat po. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa mga niligtas mo. Salamat sa mga susunod sa water baptism. Lord, bless you po sila. Lumago sila sa pananampalataya at higit sa lahat magamit, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat ng marami. Pagpalain niyo rin po ang aming pagkakaloob sa umagang ito. Lahat ng ito'y dalangin ng hihingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Amen! Okay, let us give our offering. Gusto mo offering? Sige. Pagdating sa Boros, I don't understand how I could so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior, I know the road. I know without Him that my life could be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me. Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. Oh, yung people, bata.
days let me die, and a rose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me. Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as helpless as I, and He gives me a reason to sing. It's so hard to believe it, but it happened to me. Hallelujah, you Jesus, my to rescue a sinner like me. Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like Amen! To rescue a sinner like me. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa sakripisyo, no? Sabi ng kanta, He abandoned His throne. Iniwanan niya ang trono niya at ang harian niya, no? For what purpose? Para iligtas ka. At ako. Amen? So, grabe, no? Isipin nyo, think about this, Kung ang Panginoon ay iniwanan niya yung trono niya, yung kaharian niya, so ano yung hindi mo kayang iwanan sa buhay mo para hindi mo mapaglingkuran ang Diyos? Di ba? He abandoned His throne and His kingdom above. Tayo, hindi natin maiwan-iwanan yung mga bagay para lang hindi ka nakapaglingkod, kasi hindi ko maiwanan. Di ba? Trono nga, iniwan niya Naisip pa natin yun? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. To God be all the glory. Bukas, may VIP kami mamaya. Masulat kayo ng mga prayer request ninyo kasi dadalhin namin yan sa Kalinga. Kung kami mananalangin. Pinakamataas na bundok. So, ang advantage doon, pinakamataas, malapit na sa langit. Kaya, ang prayer namin, mabilis na lang yun. So, yung mga prayer request nyo, ibigay nyo kay Lawrence. Lawrence, tayo ka. Bigay nyo kay Lawrence mamaya ang prayer request. Bigay mo sa akin, ha? Sige. At sa mga ibabaptize, congratulations sa inyo, ha? Christian life is not an easy life, ha? There's no easy road. Pero, satisfying naman. Masaya naman. Okay? Gawin lang kayo sa mga ibabaptize. Sino mga yan? Hindi pa nabaptize? Tumunod kayo sa baptism kung gusto nyo magpabaptize. Nandyan yung ating malalim na yung baptistry. Nakakapuno din pala yung tulog ng
Hindi tulo na ito lang yun. Talagang nilinisan yan kahapon at saka nilagyan ng tubig. So yung mamaya, yung mga gusto maligo, pwede kayo maligo. Sa Caribbean, 250 ang interest dito, 200 lang. Pero pa kayo, 50 na ano. Ha? Sige, tayo lahat. Let us pray, Lord. Salamat po sa umagang ito. Muli salamat sa inyong banal na salita na amin pong napag-aralan. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, kayo po patuloy ang sa mag-ingat sa bawat isa. Lord, bless you po ang mga gawain mamaya, ang mga fellowship, hindi naghapong pananambahan. Lord, bless you rin po ang VIP bukas, Panginoon. Pakiingatan niyo po kami, ang mga sasakyan na aming gagamitin. Salamat sa inyo. Purihin ka. Bless you rin po ang baptism sa oras na ito. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Awit ng pagsamba. Natupuri yaking kaluluwa, dakilang Diyos ko naman. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos ko naman. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, dakilang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang patnubay ng Diyos Banal na Espiritu ay sumating lahat. Sapagkat ang lahat ng ito hiling natin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen. God bless. God bless us all. Meron gagawin doon. Hindi ko alam, basta may gagawin. Yan po yung ating mga kabataan. Ito si Brother Franks. Yan. Yung mga pre-request ha. Hi! What's your name, my man? Huh? 30. Yan. So, meron tayong babaptize ngayon. Meron pong ibabaptize ngayon. Salamat sa Panginoon. Napakadaming tao, punong-puno. Uy! Sige, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. God be all the glory. Pakishare ninyo ang message sa video na ito. Bye-bye. Kuya Gary, miss you, Kuya. Ingat kayo yan palagi sa